Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng salita ng Diyos ng Ebanghelyo sa buong mundo, para ipahayag ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao, at ang Espiritu Santo ay siyang nag-iisang Espiritu at Diyos na makapangyarihan, na siyang may pag-aari ng buhay nating mga tao, na siyang dapat lang nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat, para maging kaysa tayo ni Jesus sa totoong iglesia ng Diyos, ng Espiritu Santo lang ang kinikilala na amang espiritual ng ating kaluluwa. Honestly, narito na tayo sa huling panahon at maraming mga tao ang sarado ang puso't isipan na hindi nila nakikita ang katotohanan sa mga aral ni Jesus, na ang Diyos Ama ay ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Jesus ay siya ring isang Espiritu na nananahan sa katawan ng buong sangkatauhan, ay narito na sa ating mundo. At ang Espiritu Santo ang siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao at hindi ang mga bagay na narito sa lupa na nakikita ng mata. Ang Espiritu Santo ay hindi mo makikita ng mata, dahil ang Diyos ay Espiritu. At sinabi ni Jesus na ang mga mananampalataya na siyang ninanais ng Diyos Ama ay yung mga tao na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan. Ang mga tao na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan ay alam nila ang katotohanan na ang buhay nila ay dito sa lupa ay pansamantala lang, na alam nila nalilisan sila dito sa mundo, at ang nagbibigay ng buhay sa kanilang katawan ay ang presensya ng Espiritu ng Diyos. At patotoo na kapag wala ng Espiritu ang katawan ng tao, ang tao ay namamatay at lumilisan dito sa mundo. Kung kaya sinabi ni Jesus, honor God with your body. Ating pahalagahan at kilalanin at paglingkuran ang Espiritu ng Diyos na nananahan sa ating katawan, para ang ating kaluluwa ay maligtas na wag mapunta sa impyerno. At sa araw na to, ang topic ko ay Armageddon, wildfire sa Amerika, parusa ng Diyos. Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na tayong mga tao, wala tayong kakayahan na lumikha ng ating sariling katawan at ng ating sariling kaluluwa. Ang ating katawan at kaluluwa ay pag-aari ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang siyang lumikha sa ating mga tao kung kaya tayo nabubuhay at umiiral dito sa mundo. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay, ay siyang liwanag at katotohanan na siyang pinagmula ni Jesus, ay ang Alpha at Omega na siyang parating kasama ni Jesus. Sinabi ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao, at ang tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Honestly, ang katawan ni Jesus ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo, at ang mga aral at salita ni Jesus ay nagmula sa Espiritu Santo. Sinabi ni Jesus na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Si Jesus at ang Espiritu Santo ay parating magkasama. Kaya sinabi ni Jesus na siya at ang Ama ay isa, dahil ang Ama, ang Diyos Ama, at si Jesus ay parehas na Espiritu, at ang Espiritu ay Diyos. Kaya si Jesus ay Mesiya at bugtong na anak ng Diyos, dahil ang Ama ni Jesus ay hindi tao, kundi Espiritu. At ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria, ang siyang Amang espiritual na nagsugo kay Jesus para magbinyag si Jesus sa pangalan ng Espiritu Santo, para ipahayag ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao, at kailangan ng tao na kilalanin at sambahin ng Espiritu Santo sa ating katawan, para ang ating kaluluwa ay huwag mamatay gawa ng kasalanan, dahil ang kasalanan ay kamatayan, at iyan ang pumapatay ng katawan at kaluluwa ng tao na siyang magbubulig sa impyerno. Ang misyon ni Jesus ay hulihin ang bawat kaluluwa ng bawat tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo, para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao, nang sa gayon ang kaluluwa ng tao ay malinis at muling pabanalin ng Espiritu Santo
na maging anak ng Espiritu Santo. Sapagkat yung mga tao na nagsisisi at nagbabalik sa loob sa Espiritu Santo ay binago na sila ng Espiritu Santo. Naging kaisa na sila ni Jesus na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan na iniibig ang Espiritu sa kanilang katawan. Tulad ng sinabi ko sa topic ko ngayong araw na to, wildfire sa Amerika, parusa ng Diyos. Sinabi ni Jesus na suriin niyo ang bawat espiritu kung nasa panig ng Diyos. Sa kasaysayan, gusto kong ibahagi sa inyo kung ano yung mga pinagagawa ng Amerika sa ating mundo. Noong World War I, nang uso pa ang imperialismo, ang bansang Amerika ang magaling mag-promote ng gera dito sa mundo. Maraming mga bansa ang sinakop at inalipin ng bansang Amerika. At ang ating bansa, honestly, ay sinakop din ng Amerika. Honestly, ang bansa natin, ang totoong pangalan ay hindi Pilipinas, kundi Maharlika. Bago pa man dumating ang bulaang propeta na si Ferdinand Magellan na siyang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko sa ating bansa, ang totoong pangalan ng ating bansa ay Maharlika. Ang ating bansa ay naging tanyag at kilala noong unang panahon na naging sentrong pangkalakalan ng pandaigdigan. Maraming mga taga-iba't ibang nasyon ang pumupunta noon sa ating bansa para makipagpalit-kalakal at ang tawag noon sa pakikipagpalit-kalakal ay barter. At sa pagdating ng bulaang propeta ng relihiyong Romano-Katoliko na si Ferdinand Magellan, nalilang ang ating mga ninuno na sumamba sa mga rebulto, santo-santon at Diyos-Diyosan, kung kaya sinakop tayo ng mga Espanyol at inalipin ang Hudas na hari ng Espanya na si Philip II dahil si Philip II ang siyang protektor ng relihiyon ng Romano-Katoliko. Ito yung katotohanan at bilang isang tinawag ng banal na spirito ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, ang layunin ko ay magpahayag din ng katotohanan para makita ng tao ang totoo kung bakit ang bansa natin ay namuhay sa kahirapan at kadiliman. Honestly, ang labanan dito sa mundo ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama na silang mga kampo ng kadiliman na nasa panig ng demonyong si Satanas. Ang bansang Maharlika ay sinakop ng mga bulaang propeta ng mga Espanyol at inalipin ng Hudas na hari ng Espanya na si Philip II. At sa paglipas ng panahon, naglaban ang Amerika at ang Espanya at napagkasunduan sa Treaty of Paris na ang maghahari at mag-aangkin sa ating lupa ay ang bansang Amerika. Kung kaya tayo ay pinagbili ng mga Espanyol sa mga Amerikano at inalipin tayo ng mga Amerikano. Sa paglipas ng panahon, binigyan tayo ng kalayaan na mamuhay sa ating bansa nang naaayon sa ating kagustuhan na may laya. Pero nung dumating ang World War II, nung pinasabog ng Japan ang Pearl Harbor sa Hawaii, ang mga Amerikano ay umentra na naman, pumunta sa ating bansa at ginawang alay sa ating bansa. At nilinlang ng mga Amerikano ang ating mga ninuno, yung mga tao sa ating bansa, para palabanin sa mga Hapon. Honestly, pumunta ang mga Amerikano hindi para tayo tulungan, pero para gamitin na palabanin sa Hapon at gawing battlefield ang ating bansa. Kaya nung World War II, ang ating bansa ay siyang nadurog, gawa ng ang Amerika ay ang siyang ulupong na nanilang muli sa ating mga ninuno para palabanin ang ating mga ninuno sa mga Hapon. Sa World War II, maraming tayong mga kababayan, mga ninuno natin, mga mahal sa buhay, ang nagdusa dahil nga sa labanang
naganap noong World War II. Ang Amerika, honestly, ay pinahayag sa akin ng Espiritu Santo na isang bansang tuso, manggagamit, diktador, pakialamero, at magnanakaw. Ang layunin ng Amerika ay diktahan lang ang mga bawat nasyon na sumunod sa kanya. Honestly, ang Amerika, tambak-tambak na ang kasalanan niyan sa Espiritu Santo, na siyang Diyos na makapangyarihan na may gawa ng buhay nating mga tao. At ngayon, dahil nga ang Amerika nanghihikayat na naman sa politika sa ating bansa, hindi nahahayaan ng Espiritu Santo ng ating bansa ay muling mamuhay sa kadiliman at madurog na naman gawa ng Amerika. Dahil ang Amerika, wala yang idinulot na kabutihan sa ating bansa kundi kadiliman at kahirapan. Sinakop tayo ng mga Amerikano, inalipin tayo ng mga Amerikano, ginawa tayong pain ng mga Amerikano sa mga Hapon, at ginawa ng mga Amerikano ang ating bansa na siyang maging lugar para maganap yung gera at labanan ng Hapon at ng mga Pilipino. Ginawang pain ng mga Amerikano ang ating mga ninuno para palabanin sa mga Hapon. Ganyan kademonyo ang bansang Amerika. Ngayon, ang bansang Amerika, honestly, yung mga nagaganap na mga wildfire dyan sa bansang Amerika, yung mga tornado, baha, honestly, parusa na yan ng Espiritu Santo sa bansang Amerika. Dudurugin ng Holy Spirit ng Espiritu Santo ang bansang Amerika kung ito'y mananatiling mapagmataas at mayabang at demonyo ang puso niya na nasa panig ng demonyong si Satanas. Maraming mga tao sa bansang Amerika ang magsasuffer, mabubuhay sila sa kadiliman at kawalan ng pag-asa. Kasi maraming mga tao ang nawawalan na ng tahanan, nasusunog ang kanilang mga bahay, yung kanilang mga ipinundar ay nawawala na parang bula, gawa ng mga wildfires, ng mga tornadoes at ng mga bagyo na dumadating sa kanilang bansa. Honestly, ang bansang Amerika, namumuro din yan sa galit ng Espiritu Santo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Ang labanan dito sa mundo ay Armageddon. Pag sinabing Armageddon is labanang espiritual. Yung mga kampo ng kadiliman na sa panig ng demonyong si Satanas, ang kinakalaban nila mismo yung Espiritu Santo, na siyang Diyos na makapangyarihan. Yung mga tao na pinili ng Espiritu Santo, yun yung poprotektahan ng Espiritu Santo. Pero yung mga demonyo na lumalapastangan sa Espiritu Santo, na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo, yun yung dudurugin at lulupigin ng Espiritu Santo. Honestly, ang bansang Amerika ay pinarurusahan na ng Espiritu Santo. Pero hindi ito nakikita ng maraming tao dahil hindi naman nila nakikilala ng totoong Ama ni Jesus na nag-iisang Diyos na may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao ay mismo ang Espiritu Santo. Dahil templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. Tayong mga tao, wala tayong itatago sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng buhay nating mga tao. Templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. At sinabi ni Jesus na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo at hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Honestly, ang mga tao na namumuhay sa kasinungaling at pagkukunwari, nagiging mapagmataas at mayabang, mga tampalasan ng dila katulad ng demonyong si Satanas na sinungaling na nanlilinlang ng kanilang kapwa para gamitin nila ang kanilang kapwa para palabanin sa mga bansa na kanilang pinagagalitan. Honestly, yung mga leaders na to ay mga kampo ng kadiliman. At sila yung uusigin at dudurugin ng Espiritu Santo. At bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, gusto kong ibahagi sa inyo na narito na ang Diyos. Dahil ang Espiritu Santo, ang siyang Diyos na makapangyarihan, ay ang may hawak ng ating buhay, ang siyang Alpha at Omega. Sinabi ni Jesus na sa huling panahon, magkakaroon nga daw ng gera ang mga bawat nasyon, which is nangyayari yan sa ating panahong kasalukuyan. Sinabi ni Jesus na magkakaroon ng mga lindol, ng mga kalamidad, ng peste, at ng tagutom sa iba't ibang
lugal. Sinabi ni Jesus na ang mga tao ay magiging mapagmataas nga't mayabang, mas iibigin nila ang kanilang sarili at ang pera sa halip na ang Diyos ang kanilang ibigin. Maraming mga tao ang tatalikod sa mabuti at mas iibigin nila ang mali. Honestly, sa panahon natin ngayon, nagkalat na ang mga bakla, tomboy sa ating mundo. Which is yung pa rin ang sinusuportahan ng gobyerno, yung mga bakla at tomboy na silang mga kampon din ng kadiliman na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Honestly, ang katawan nating mga tao ay sagradong tahanan ng Diyos, sagradong tahanan ng Espiritu Santo. At ang may hawak ng ating buhay ang Espiritu Santo. Ngayon, itong nagaganap na mga kalamidad sa ating bansa, sa ating mundo, sa iba't ibang panig ng mundo, parusa na yan ng Espiritu Santo. Galit na ang Espiritu Santo sa mga tao. At kung ang tao ay hindi magsisisi, hindi tatalikod sa paggawa ng masama at hindi magbabalik loob sa Espiritu Santo, ang galit ng Espiritu Santo ay mananatili. Hindi yan huhupa hanggat ang mga tao ay hindi nagsisisi, hindi tumatalikod sa paggawa ng masama at hindi nagbabalik loob sa Espiritu Santo. Gawa ng kasalanan, ang ating mundo ay namuhay sa kadiliman. Maraming mga tao ang lumapastangan sa Espiritu Santo at ngayon galit na ang Espiritu Santo sa mga tao. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, ang misyon ng aklat na to ay para magpahayag ng ebanghelyo sa buong mundo para ipakilala na si Jesus ay Mesiya at anak ng Diyos. Dahil ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang totoong amang espiritual at Diyos na nagsugo kay Jesus. At ang katawan ni Jesus ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo na sinira at winasak ng mga bulaang propeta ng mga pari sa krus. Ang mga pari ang siyang nanglinlang din sa mga tao para si Jesus ay ipako sa krus. Honestly, ang ating bansang Maharlika ay sinakop ng mga bulaang propeta, gawa ng nalinlang din ang ating mga ninuno ng bulaang propeta na si Ferdinand Magellan na isang misyonero ng relihiyon ng Romano Katoliko. Narito na tayo sa huling panahon. Ang labanan dito sa ating mundo ay hindi laban sa laman at dugo kundi laban sa mga espiritong masasama. Ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo ng bansang Amerika ay kanyang lulupigin at wawasakin sa pamamagitan ng hangin, apoy at tubig. Magkakaroon din ng mga landslide sa bansa na yan. At darating ang panahon, gawa ng naging marumi ang kanilang bansa, naging karoon ng mga tubig na nabababad, yung mga basura, magsasama-sama yan, magkikreate ngayon na ng insekto, yung lamok. At ngayon nga, nababalita na nga rin ang Amerika ay nagkakaroon na ng dengue. Kasi nga marumi ang tubig. At patuloy pa rin na nagkakaroon ng mga wildfire dyan sa bansang Amerika. Honestly, ang Holy Spirit ay ang Diyos na makapangyarihan na hindi nakikita ng mata ng tao, yung nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan. Ay ang may pag-aari ng langit at lupa. Ang Espiritu Santo, ang pinakamakapangyarihang Diyos, na siyang amang espiritual na nagsugo kay Jesus, ay narito na. Sinabi ni Jesus na ang pagdating ng Ama ay parang magnanakaw. Walang nakakaalam kundi tanging ang Ama lang. Pero kung maunawaan mo yung mga aral ni Jesus na sinabi rin ni Jesus, ang sino mang nakakakilala sa akin ay nakita at kilala na rin nila ang Ama. At ngayon nga ay kilala na nila siya. Honestly, ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang amang espiritual at Diyos na nagsugo kay Jesus na parating kasama ni Jesus. Dahil yung katawan ni Jesus ay templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang siyang bumuhay kay Jesus no ikatlong araw. At sinabi ni Jesus na hindi ako nagpapagaling kundi ang Ama na nasa akin. Ang Espiritu Santo ang may kakayahang bumuhay ng patay at magpagaling ng may sakit. At kapag kinalaban mo ang Espiritu Santo, kaya kang wasakin ng Espiritu Santo. Kaya kang patayin ng Espiritu Santo sa isang pikit mata. Sa isang kisap mata. Kaya kang patayin ng Espiritu Santo kung gugustuhin niya.
Dahil ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay natin. At ako bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, ito yung mission ko. Ang ipahayag ang ebanghelyo sa buong mundo na ipakilala ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos Ama na nagsugo kay Jesus ay ang siyang Diyos na makapangyarihan at walang sino mang tao ang nakahihigit sa Espiritu Santo. At walang sino mang tao ang makakatalo sa Espiritu Santo. Kapag nasa panig ka ng Espiritu Santo, iingatan at aalagaan ka ng Espiritu Santo. Pero pag kinalaban mo ang Espiritu Santo, wawasakin at dudurugin at parurusahan ka ng Espiritu Santo. Ang bansang Amerika, dahil ang sinasamba naman yan sa kanyang bansa, ay yung kanyang pera, yung dolyar niya. Kung titingnan nyo yung pera ng Amerika, nasasaad sa likod ng pera nila, in God we trust. Sinabi ni Jesus, hindi ka pwedeng magsilbi sa dalawang Panginoon. May pipiliin at itatangi ka. Hindi ka pwedeng magsilbi ng sabay sa Diyos at sa pera. Ako, bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, ipinapahayag ko sa inyo ng Espiritu Santo na nasa katawan ni Jesus, na siya rin isang Espiritu na nasa aking katawan, na siya rin Espiritu na nananahan sa katawan ng buong sangkatawan, ay ang siya nag-iisang Diyos na banal, na amang espiritual, na siyang nagsugo kay Jesus ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao at hindi ang pera. Ang pera ay nilikha lang ng kamay ng tao, pero ang ating kaluluwa, libre natin yung tinanggap sa Espiritu Santo. At ang ating kaluluwa ay ang siyang Espiritu na tinanggap natin sa Espiritu Santo na kawangis ng Diyos. Dahil ang kaluluwa ay Espiritu yan. At ang kaluluwa, kapag umalis na yan sa ating katawan, babalik muli yan sa Espiritu para humarap sa paghuhukom. At sinabi ni Jesus na hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Honestly, kung hindi ka pinatawad at hindi ka kinilala ng Espiritu Santo na anak niya, hindi ka maliligtas at hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama. Dahil tanging yung mga naging kaisa lang ni Jesus na nagpupuri, sumasampalataya at umiibig sa Espiritu Santo na higit sa lahat ang nakakapasok sa langit ang kanilang kaluluwa. At yung mga tampalasan, yung mga Judas, yung mga nagmamataas at nagmamayabang na pera ang sinasamba nila dito sa mundo, mga kalaswan at kamunduhan ang kanilang ginagawa, tulad ng mga bakla, pumapatol sila sa kapwa nila lalaki at yung mga tomboy pumapatol sa kapwa babae, which is kasuklam-suklam yan sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng ating buhay. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Lulupigin na ng Espiritu Santo ang mga taong masasama na sa panig ng demonyong si Satanas. Kaawa-awa yung mga kaluluwang na natiling mapagmataas at mayabang sa Espiritu Santo dahil tatanggap sila ng kaparusahan na nararapat para sa kanila. Pero yung mga tao na natiling tapat sa Espiritu Santo, na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan, na may pagpahalaga sa kaluluwa nila at sa kaluluwa ng kanilang kapwa, na hinihikayat nila ang mga tao na maglakbay sa tama at kung ano yung ikinalulugod ng Espiritu Santo na siyang Diyos Ama na makapangyarihan, maliligtas sila at makakasama sila ni Jesus sa langit. Ako bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, hindi ako nagsasalita patungkol sa sarili ko, kundi nagsasalita ako patungkol sa Espiritu Santo. Itinataas ko na ang pangalan ng Espiritu Santo, ang siyang Diyos na makapangyarihan, ay ang Diyos Ama na nagsugo kay Jesus. Ang nag-iisang Espiritu at Diyos na may pag-aari ng buhay nating mga tao ay ang Alpha at Omega. At ang Diyos ay narito na. Sinabi ni Jesus na sa huling panahon, itong ang mga nagaganap na paghihirap ng mga tao, yung mga tulad ng mga kalamidad na nagaganap ngayon sa iba't ibang lugar, yung mga nasusunugan ng bahay, yung mga nawawala ng bahay, nagigibagawa ng mga tornado, ng mga hurricane, mga buhawi, ng bagyo. Honestly, yung mga natural disaster, babala na yan ng Espiritu Santo para sa mga tao na magsisina ang mga tao at magbalik loob sa Kanya. Pero maraming mga tao ang hindi pa nila ito nakikita dahil ang kanilang kaluluwa ay hindi pa muling ipinapanganak sa Espiritu. Sinabi nga ni Jesus, there is power once the Holy Spirit comes upon you. Honestly, tinanggap ko ang Espiritu Santo kay Jesus. At naunawaan ko, dahil templo nga ng Espiritu Santo ang katawan ng tao, kahit yung katulad ni David,
nung si Daniel, yung si Joseph, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na yung mga katawan ng mga tao na yon ay templo niya. At ang tumulong noon kay David para mapatay niya si Goliath ay mismo ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni David. Ang tumulong kay Daniel para hindi siya lapain ng mga leon dun sa lion's den ay mismo ang Espiritu Santo rin na nananahan sa katawan ni Daniel. Dahil yung katawan ni Daniel ni David ay templo ng Espiritu Santo. At yung si Joseph, dahil yung kanya mga kapatid ay malaki ang inggit sa kanya, ipinagbenta siya ng mga kapatid niya para mapaalis sa kanilang lugal. Pero ginamit din si Joseph ng Panginoon na maging propeta. Nung nagkaroon ng taggutom sa lugar ng lahi ni Jacob, yung ama ni Joseph, yung mga kapatid ni Jacob pumunta yan sa Ehipto para kasi masagana ang lupa ng Ehipto, doon ka makakakuha ng pagkain. Nagkaroon ng taggutom. Pero itong si Joseph, sa halip na siya'y magalit sa kanyang mga kapatid na naghuda sa kanya, pinatawad niya yung kanyang mga kapatid at kanya pa rin tinulungan. Honestly, ang katawan din ni Joseph ay templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay mahabagin sa mga tao na nagsisisi at nagpapakumbaba. Pero kapag kinalaban mo ang Espiritu Santo at nanatili kang mapagmataas at mayabang sa Espiritu Santo, matotodas ka. Wawasakin ka ng Espiritu Santo. At nasasaad din sa banal na kasulatan, sinabi ng Panginoon, ang sino mang sumira sa aking templo ay wawasakin ko rin. Honestly, templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. Ipinagbabawal ng Diyos ang pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, yung ariin mo hindi mo pag-aari, yung lahat na masasamang bagay, yung honestly yung pagpapalaglag, kasi isa rin yan sa pinag-aano ng Amerika, yung abortion. Honestly, walang kapatawaran sa Panginoon yan, sa Holy Spirit. Dahil yung katawan ng babae, honestly, sagrado yung tahanan ng Diyos. At ang babae ang siyang naging katawang ng Diyos para magdalang tao at isilang ang bata dito sa mundo. Pag pinatay mo yung sanggol sa sinapupunan ng ina, ang una mong winalangya ay hindi ang bata na pinatay mo, kundi mismo ang Espiritu Santo na naglagay ng buhay doon sa katawan ng babae. Kaya yung abortion, pagpatay din yan. Kabilang yan sa pagpatay. Ay sa kautusan ng Diyos Ama, nasasaad, huwag kang papatay. Honestly, ang bansang Amerika, yung wildfires na yan, lalapad pa yan. Marami pang wildfires na darating sa bansang Amerika. Masusunog yung kanilang, yung mga building. Marami ng mga building din ang nasisira. Maraming mga taong nawalan ng tahanan. Nung magkaroon ng bagyo dyan sa Texas, sa Florida, maraming mga bahay ang nalubog sa tubig. Pag pinapanood ko yung balita ng mga taga-Amerika, nagbabalita, sinasabi nung hindi daw pwedeng mag-flush ng toilet, wala silang kuryente, maraming mga pinagbabawal. Nandoon na yung suffering ng mga tao, nagsasuffer ng mga tao dyan sa Amerika. Yung mga taong nasalanta na ang kanilang lugar ng bagyo, ng wildfire, kasi ang kalaban din ng mga firefighters dyan sa Amerika, dyan sa wildfire, honestly, hangin. Sinabi ni Jesus na ang Panginoon ay maikukumpara mo sa hangin. Hindi mo siya makikita, pero alam mo na ang hangin ay umiiral. Mararamdaman mo yung hangin. Pero ngayon sa Amerika, dahil nga pinarurusahan na ng Espiritu Santo ang bansang Amerika,
pinaiinit niya ng todo ang lupa dyan sa bansang Amerika, nagkakaroon nga ng wildfire. Pero may mga lugar din na binabagyo at nagkakaroon ng tornado. Honestly, ang Amerika ay namumuro sa galit ng Espiritu Santo dahil yung ating bansa, yung bansang Maharlika na sinakop ng mga bulaang propeta ng Romano Katoliko at sinakop ng mga Amerikano ay ang lupang hinirang ng Diyos, lupang hinirang ng Espiritu Santo. Ngayon, yung katarantaduhan ng Amerika, hindi na yan hahayaan pa ng Espiritu Santo na yung ating bansa ay muling madurog. Honestly, ang bansang China, pinarurusahan na din ng Espiritu Santo yan. Dahil ang China, nasasaad nga sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos yung pagnanakaw. Huwag mong aariin ang hindi mo pag-aari. So, ang China, yung lupa natin, yung Scarborough, pinag-iinteresan niya ng China na angkinin. So ngayon, ang Holy Spirit ang gumagante sa mga inchik na nagmamalabis sa mga tao sa ating bansa. Honestly, ang bansang natin ay ang lupang hinirang ng Diyos. Sinabi ni Tatay Digong noon na tama talaga si Marcos, si dating late President Ferdinand Marcos, yung ama ni Bongbong, na dapat na talagang ibalik ang pangalang Maharlika para makalaya na tayo sa mga nanakop sa atin, mga nasyon na nanakop sa atin, at sa mga bulaang propeta na nanakop sa atin. Which is, bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo na nagpapahayag ng katotohanan patungkol sa kaysaysayan ng ating bansa at patungkol sa buhay espiritual na nagpapakilala kung sino ba talaga si Jesus at kung sino ang Espiritu Santo sa buhay ni Jesus. Ang Espiritu Santo ay ang Diyos Ama na makapangyarihan na may gawa ng langit at lupa, ang Alpha at Omega, ay ang siyang nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan na siyang dapat lang nating kilalanin na ating Amang Espiritual at sambahin sa ating puso, isipan at kaluluwa, na siyang ating Diyos na parati nating kasama na nagbibigay ng buhay sa atin. Sinabi ni Jesus na sa huling panahon, mahahayag muna ang mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos Ama at iyon na ang katapusan. Ang misyon at layunin ng aklat na to ay magpahayag ng ebanghelyo sa buong mundo. Hikayatin ang bawat tao na tumalikod na sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao at nang sa gayon, ang kasalanan ay malupig. Dahil ang kasalanan ay kamatayan at yan ang maghihiwalay sa iyo sa Espiritu Santo para yung kaluluwa mo ay huwag makapasok sa langit. Kaya hinihikayat ni Jesus ang mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama, at magbalik loob sa Espiritu Santo. Kaya sinabi ni Jesus, repent and sin no more. Dahil ang kasalanan nga ay kamatayan. At narito na tayo sa huling panahon. Ang Diyos ay narito na. Ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Jesus, na nanahan sa mga propeta na tulad ni David, ni Daniel, at ni Joseph, ay ang nag-iisang Diyos na may pag-aari ng buhay nating mga tao. Si Jesus ay Mesiya at anak ng Diyos. Honestly, sinabi din ni Jesus na bago pa man umiral si Abraham ay ako na nga. Honestly, bago pa man nilikha ng Diyos ang langit at lupa, si Jesus ay kasama na ng Diyos Ama. Dahil si Jesus ay Espiritu. At nung ika-anim na paglikha, sinabi ng Panginoon, sa kapwa niya Espiritu, si Jesus ay Espiritu. So, ng panahon na yun, ang sinabi ng Panginoon sa ika-anim na paglikha, lilikhain natin ang tao, lalaki at babae na kawangis natin. Ang kinakausap ng Diyos Ama ay mga kapwa niya Espiritu, hindi mga tao. Honestly, nung ika-anim na paglikha, hindi pa dyan umiiral sa Adan at si Eva. Honestly, nung nagpahinga pa muna ang Panginoon na ikapitong araw. At sa pagpapahinga ng Panginoon, nakita niya na walang magbubungkal ng lupa. Kaya nilikha ng Diyos Ama si Adan sa alabok. Inihulma niya yan sa putik na ginawa niyang tao. Na ang ibinigay niyang buhay doon kay Adan sa hiningahan niya sa ilong. At yung ibinigay na buhay ng Panginoon sa ilong ni Adan ay espiritu, yung kaluluwa nating mga tao.
Kaya si Jesus sinugo ng Diyos Ama ay para hulihin ang bawat kaluluwa at para iligtas ang bawat kaluluwa na huwag mapunta sa impyerno. Ang misyon ni Jesus ay sundin ang kautusan ng Espiritu Santo na hikayatin ang bawat tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo. Ang layunin at misyon ko ay katulad ng kay Jesus. Hikayatin ang bawat tao na magsisi na, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo at kilalanin ang Espiritu Santo sa ating katawan na siyang ating amang espiritual na Diyos na makapangyarihan na parati nating kasama na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, para ang ating kaluluwa ay maligtas at makasama ni Jesus sa langit. Honestly, ang Amerika, bago matapos ng 2024, masusunog talaga ang bansa na yan. Kasi marami pang mga wildfires ang darating. Marami pang ipapadala ang Panginoon ng Holy Spirit. Honestly, mahirap pag kinalaban mo ang Holy Spirit. Hindi ka mananalo. Ang labanan dito sa mundo, Armageddon na. Maraming mga tao na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo, na tumalikod sa Espiritu Santo, tumalikod sa katotohanan dahil mas inibig nila ang mali at ang kasinungalingan. Honestly, ang mga bakla tomboy namuhay sa kasinungaling at pagkukunwari, puno sila ng kataas at kayabangan laban sa Espiritu Santo. Kaya nga nagse-celebrate sila ng kanilang month pride. Ang Holy Spirit, galit yan sa pride dahil mayabang nga yan kapag mataas. Hindi yan magpapakumbaba. Kaya yung mga bakla at tomboy, hindi yan magpapakumbaba sa Espiritu Santo. Ang mga yan, hindi yan magsisisi para humingi ng kapatawaran sa Espiritu Santo. Hanggang sa mamatay ang mga yan, ipaglalaban nila sa sarili nila na sila yung tama at mali ang Espiritu Santo. Na siyang Diyos na lumikha sa kanila. Dahil ang Espiritu Santo ay ang Espiritu ng katotohanan, ang Diyos ng hustisya at Diyos ng katarungan. Sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo ang buhay sa katawan nating mga tao, tapos yung ating pamumuhay dito sa mundo. Dahil tayo mamamatay, ang ating kaluluwa, babalik yan sa Espiritu at ang ating katawan ibabaon niya sa lupa o susunugin. Pero yung ating kaluluwa, huhukuman pa yan base sa ating mga gawa't pananampalataya. Kung dito sa lupa naging tampalasan ka, hudas ka, walang hiya ka sa Espiritu Santo, huwag kang umasa na sa kabilang buhay, yung kaluluwa mo ay makakapasok sa langit. Dahil yung mga taong tampalasan, hudas at walang hiya sa Espiritu Santo, sa impyerno na pupunta. Dahil ang puso nila ay nasa panig ng demonyong si Satanas na lumalapastangan, na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Mas maraming tao ang pumupunta sa impyerno kaysa nakakapasok sa langit. Pili lang ang tao na nakakapasok sa langit ang kanilang kaluluwa dahil bilang lang ang tao na nagiging totoo at tapat sa Espiritu Santo. Mas marami ang sumasalungat, lumalapastangan sa Espiritu Santo dahil mas iniibig nila ang kanilang sarili, ang pera, ang kalaswaan at kamunduhan dito sa mundo. Na winawasak nila yung kanilang katawan na siyang sagradong tahanan ng Diyos, sagradong tahanan ng Espiritu Santo sa mga immoral na gawain. Tulad ng pakikiapid, pangangalunya, pagbebenta ng aliw, at kung ano-ano pang mga kalaswaan at kamunduhan. Narito na tayo sa huling panahon. Ang nagaganap na mga natural disaster dito sa mundo ay parusa ng Espiritu Santo. Tatandaan nyo, templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao. At ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Espiritu at Diyos na makapangyarihan ang may hawak ng buhay ng bawat tao, ay hindi kayang linlangin at talunin ng sino mang ipokritong tao dito sa mundo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!